Hindi katanggap-tanggap ayon sa Diocese of Legazpi ang karubal-dubal na pagpatay sa radio broadcaster na si Noel Samar. Bukod sa kanila, marinding kinundena ng iba't ibang media organization ang krimen. Si Connie Kalipay ng PNA sa sentro ng balita. Kinundina ng Diocese of Legazpi ang pagpatay sa radio broadcaster na si Noel Samar na nasawi matapos itong pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunman sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Ginubatan, Albay noong nakaraang linggo. Sinabi pa ni Bailon na ang kaparian at laiko ng diocese ay nagpapaabot ng taos-pusong pakikiramay at panalangin sa pamilya, kaibigan at kasamahan ni Samar sa trabaho. Samantala, nagpahayag din ng pakukundina ang iba't ibang media organization sa Albay. Sinabi ng kanyang istasyon, DWIZ Legazpi, na ang ginawa kay Samar ay direktang pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag. Ang ganitong mga pag-atake sa mga miyembro ng media ay nagdudulot ng banta sa isang malusog na demokrasya. Ito naman ang sabi ng Albay Legazpi City Online Broadcasters Association. Nanawagan naman ng hustisya ang Albay Mainstream Media Online Organization na nagsasabing walang lugar sa komunidad ang ganitong kaharapan. Hinimok naman ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas Albay ang mga miyembro ng media na manatiling kalmado at nananawagan para sa proteksyon at panggalang sa mga media practitioners. Samantala, pinag-utos naman ni Police Regional Office in Bicol Director Brigadier General Nestor Babagay na masusing imbestigahan para malutas ang kaso. Inutusan ni Babagay ang task force na ituloy ang bawat pamumuno at bigyan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Nag-alok naman ng 25,000 cash reward si Albay 3rd District Representative Adrian Salceda sa sinumang makapagbibigay ng kapanipaniwalang impormasyon tungkol sa pamamaril kay Samar. Sinabi ni Salceda sa isang pahayag na ang reward money ay ibibigay sa Philippine National Police at ilalabas ito sa impormante kapag napatunayang kapanipaniwala ang impormasyon. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.